Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay ano ang hindi stoicism? Uh, Minarapat kong mag-upload o mag-dedicate ng video tungkol dito dahil marami pa rin akong napapansin na mga nag sasabing ang stoicism ay ganito, ang mga stoics ay ganito, ganyan. So, at nakikita ko parang mukhang hindi naman yata at nagiging popular pa yung ganung pagkakaintindi sa stoicism na hindi naman ganun ang stoicism. So, yun. Nabanggit ko na to sa mga past videos ko, no. Siguro itong video na to ay dinededicate ko lang para doon at i-reiterate, no, yung mga nasabi ko na tungkol sa ano ang hindi stoicism. So, okay, no. Ang stoicism ay dalawa. Isang lowercase at uppercase stoicism. So, ang uppercase stoicism, ibig sabihin, capital yung S, no? Yung simula, no? Stoicism, capital yung S doon. Yung lowercase, ibig sabihin, maliit na letra, yung stoicism. At yung dalawang stoicism na yun, magkaiba ng meaning. So, ngayon, sisimulan ko sa uppercase stoicism. Hindi, sa lowercase stoicism. Sige, ito kasi yung lowercase stoicism, ito yung stereotyping ng totoong stoicism. Ang totoong stoicism kasi yung capital, no? Yung uppercase, no? Yung lowercase ay parang yung, ang tawag ito, opinionated version or sabihin nating version na malayo sa katotohanan. Okay, ano ba yung lowercase stoicism? Sinasabi ng iba na kunwari ay alam nila kung anong stoicism. Ang mga stoics daw ay emotionally numb. So, therefore, ang stoicism ay nagtuturo ng emotional indifference. So, dapat daw ay i-endure natin yung ating emotion or i-suppress ang emotion. So, para maging tigasin daw tayo. No? Ang tingin pa nga ng iba pusong bato ang mga stoics. May iba pa nga nagkasabi, poker face pa nga raw, no? Walang reaction, no? Di ba? So, yan yung mga yan ang mga stereotyping nila sa stoics. No? At papaliwanag ko kung bakit ganyan ang stereotyping nila. Pero ang masasabi ko, hindi yan ang stoicism. Pero, ini-lowercase na lang yan para ma-segregate or hindi, ihiwalay doon sa totoong stoicism. Para, alam niyo yun, alam niyo yung proper name at common name or common noun, no? Proper noun at common noun, no? Pag sinabing halimbawa, no, example, Epicurean, no? Yung Epicurean na capital E, no? Ito yung ito yung mga taong naniniwala sa philosophy ni Epicurus. At yung maliit na E, ito ang meaning ito ay dining pleasure. O ganun, dining pleasure, or delectable food or anuman. Bakit kaya, no? So probably kasi si Epicurus, no, sinasabi niya na ang batayan ng ating paggawa ng tama o mali ay yung sa dichotomy ng pain and pleasure. So ibig sabihin, ang tao ang pursuit ng tao ay towards pleasure at removal of pain, di ba? O pag-iwas sa pain. So kaya lahat ng mga ginagawa natin sa buhay ay puro pag-pursue sa pleasure at pag-iwas sa pain. Kaya natin inaayos daw ang buhay natin is para i-pursue yung mga highest pleasure at para i-sacrifice yung mga lower pleasure at towards higher pleasure. No? So, yun, mga ganun, no? Ganun yung mga philosophy ni Epicurus. No? Sinabi niya, napakasimple lang daw ng paraan para lumigaya. Yung simpleng pagkain, no? Magiging maligaya ka na, di ba? Kaya doon siguro na stereotype
stereotype yung ano, yung Epicurean as dining pleasure. O kaya pero yung Epicurean na no, hindi yun yung totoong Epicurean. Epicurean ay yung capital E, meaning mga naniniwala sa philosophy ni Epicurus. Okay. So ganun sa Stoicism ganun din, no. Yung lowercase Stoicism, yung stereotyping na ang Stoics daw ay pusong bato, poker face, emotionally numb, at indifferent. No? So mali po lahat 'yon. Hindi po Stoicism yung mga yan. Ngayon ang Stoicism, capital S, ay yung philosophy na nagsimula sa Stoa Poikile. Yung Stoa Poikile o painted porch, no, sa English. Ito ay isang lugar doon sa Agora sa Athens, no. Parang ano to, no, para bang walkway siya na imagine mo pumunta ka sa pumunta ka sa mga downtown, no. Tapos merong mga ano rito, no, merong mga iba't ibang mga pwesto, no. Tapos may bubong na ganyan, tapos may mga poste sa gilid, di ba? Tapos kalsada na to. Parang ganoon, parang ganoon. Tapos kaya lang dito, imbis na mga pwesto, parang pader yan na painted na may mga kung ano-anong mga murals, no? So yun, kaya tinawag na painted porch or Stoa Poikile. At sa Stoa Poikile, doon nagsisimula doon nagsimulang mag-discuss yung mga philosophers na sinimulan ni Zeno. Kaya tinawag siyang Zeno of Citium, no, from Citium. Siya yung nagtatag ng school of thought na Stoicism. Bakit Stoicism? Kasi from the word Stoa, no? From Stoa Poikile. Originally Stoicism, no? Stoicism. Ngayon Stoi, no? Stoicism siguro dahil sa development ng English language, pero Stoa yun, Stoicism, Stoicism na ngayon. So yun, yan yung original ano ba yung philosophy ng Stoicism, no? Sige, malawak to, hindi ko na iisa-isahin, no? Kasi maybe di-discuss ko pa ito sa mga susunod na video. Mag-upload ako tungkol sa basic Stoicism or fundamentals of Stoicism, no? Or system of Stoic philosophy. O sige, mag-upload ako niyan next time. Pero sa ngayon, i-pass forward, no? Ang Stoicism ngayon ay ay nakapokus sa ethics, no? Pero isang system of thought yan na merong logic, merong natural science, no? Or cosmology, no? Or philosophy of nature kung tawagin no? Kaya lang ngayon hiwa-hiwalay yung mga study na yan. So kaya nakapokus ang modern Stoicism sa ethics, no? At yung ethics na ito ay virtue ethics, no? So meaning to say, ang pilosopiya ng Stoics, capital S, ay ang pagtuturo ng virtue ethics. At naniniwala na ang mga Stoics na may 4 na cardinal virtues na dapat nating sundin. At yun ang sinasabi nating tama, no? Maybe sa sa haba ng panahon ng debate ng mga nabuhay sa iba't ibang henerasyon na bahagi ng school of thought ng Stoa Poikile, ay umabot sila doon sa point na nagkaroon sila ng consensus na 4 na virtues to. Actually nung araw nag-iiba-iba yung mga pananaw dito. At dahil depende sa practices at sa realidad ng buhay, diba? Minsan may mga perfectionists pa ron na umuurong na rin sa bandang huli na eto pala, dapat pala ganito, ganyan. So may iba pa nga mga self-righteous na nagiging parang hypocrites at natututo na ang dapat palang maging gabay sa buhay 4 na virtues lang, mga ganun ba. So yun, ano yung mga yon? Yung 4 cardinal virtues, no? Justice, courage, wisdom, and temperance, no?
So, ito, sinasabi ng mga Stoics, kung susundin mo tong apat na to, na virtues na to, malalagay ka sa tama. Ano? Ibig sabihin, mabuti kang tao. Diba? At yun yung ganun lang kasimple yung susundin mo. Dahil kahit yung kahit ang Christian philosophy, sinusunod yung four cardinal virtues na to. At ito ay ito ay pinaniniwalaang inadapt ni Saint Augustine, doon sa doon sa City of God niya, na sinasabing si Saint Augustine ay gumagamit or humiram ng Stoic philosophy, especially yung virtue ethics ng Stoicism. Humiram siya noon dahil siyempre yung Stoicism nauna yan sa Christianity, so at in fact pinagmamalaki pa nga ng mga Kristiyano noong unang panahon na may connection daw ang mga may connection daw ang mga Stoicism, ang mga Stoics sa mga early Christians, So, ano yung connection na yun? Sinasabi nila na si Paul of Tarsus, si Saint Paul, ay Stoic dahil sa mga sulat niya at sa pinanggalingan niya, yung Tarsus, isang parang lugar ng mga Stoics, So, but anyways, lahat yan ay mga haka-haka. Pero may posibilidad nga na may impluwensya ang Stoicism sa mga early Christians, although yung Bible, andiyan na yung Bible, meron ng parang especially yung gospel, para bang hinango na lang yan sa iba't ibang kwento, pero yung paraan ng pagtuturo, di ba? Halimbawa si Saint Augustine, nagsulat siya ng mga philosophical books, na ngayon ay sinusunod ng mga preachers at theologians, at makikita yung impluwensya ng Stoicism, So ibig sabihin, kung kayo ay Kristiyano at alam nyo kung ano ang tama at mali sa pagiging Kristiyano, lahat ng mga nalalaman yung tama at mali ay maaaring nakatungtong sa filosofiya ng four cardinal virtues. So bakit, Kasi siyempre hustisya, justice. Kailan pa naging mali ang justice, karunungan, Sino ba ang pipili na maging ignorante? Sino ba ang magkakagusto sa pagiging ignorante o kawalang kaalaman, di ba? Lahat tayo ay gusto ng kaalaman, di ba? So, yun. Kaya, alam natin, ang pagkakaroon ng kaalaman o ang pagiging marunong ay tama at mali ang pagiging mangmang. Kaya nga sinabi ni Socrates na ignorance is evil. Kasi sa ignorance, nakakagawa tayo ng kasalanan. Diba? Kaya nga may kasabihan, diba? Ignorance of the law excuses no one. So, okay. Courage. Sinasabi dito na ang courage ay laging tama. Bakit? Kasi sa karuwagan o kaduwagan, nagkakaroon tayo ng kasalanan. So, sabihin, kung duwag ka, natatakot kang gumawa ng tama. Dahil karaniwan sa paggawa ng tama, may kaakibat na panganib, inconvenience, pain, discomfort, at iba pa. At natatakot ka sa inconvenience na yon, therefore, hindi ka gagawa ng tama, gagawa ka ng mali. O halimbawa, sige, ayaw mong mawalan ng trabaho, pero yung trabaho mo ay
hindi maganda. Meron kang trabaho, may pinapatrabaho sa yung hindi maganda. Pero ginagawa mo kasi kailangan mo ng trabaho. Natatakot ka mawalan ng trabaho. So therefore, yung kaduwagan mo na yon ang magdadala sa'yo sa kasalanan. Pero, kung ikaw ay matapang, lalabang ka hanggang kamatayan para sa hustisya. Hindi ka gagawa ng mali, no? So, di bali ng masaktan ka, masugatan, o kahit mamatay pa sa paggawa lang ng tama, or dahil alam mong yung gagawin mo ay tama. So, yun. Kaya may value, no? May value yung pagiging yung pagiging tama ng justice, courage, at wisdom, no? O temperance, no? Siyempre, pag temperate ka or may control ka sa sarili or meron kang pagpipigil sa sarili, hindi mali yun. So, tama yun. Bakit? Kasi kung wala kang control sa sarili o pagpipigil sa sarili, hakayaan mo lang sarili mo kung ano man ang magawa mo, kung tama man o mali. Wala ka ng pake kung mali o tama ang nagagawa mo kasi wala ka ng control sa sarili, wala ka ng pagpipigil sa sarili. So, tama ba yun o hindi? So, siyempre, mali, no? So, kung may control ka sa sarili, yun yung tama. Bakit? Kasi kaya ka kumukontrol sa sarili, inilulugar mo yung gawain mo o yung sarili mo, di ba? So, kaya sinasabi doon na itong 4 cardinal virtues na to, merong value as good, no? Good yung value nito. At ang kabaligtaran nito ay bad, di ba? Masama o hindi maganda yung value, di ba? Ngayon, meron tayong mga emotions, di ba? Galit, anger, no? Excitement, happiness, love, ano ba? Fear, ano ba to? Ano ba? Doubt, at desire. Lahat ng yan ay indifferent para sa mga Stoics. Meaning to say, pag sinabing indifferent, yung mga yan indifferent, hindi tama at hindi rin mali. Walang value. Pag sinabing may value, ano yung value nito? Good ba to or bad? So, pero doon sa mga yon walang value. Example, anger, no? Walang value yan. Indifferent yan. Yan ang meaning ng mga Stoics. Pag sinabing indifferent, walang value, ibig sabihin hindi yan tama, hindi rin mali. Nagiging tama lang yan o mali, depende sa konteksto. So, halimbawa, galit ako. Hindi pwedeng laging mali ang magalit. Hindi pwedeng absolutely mali ang magalit. So, halimbawa, hindi na ba ako pwedeng magalit sa mga masasamang tao? Nakakita ko may pang-aapi. Nakakita ko may injustice na ginagawa yung tao. Gusto mo matuwa ako? Siyempre hindi, no? So, mali ba ang magalit doon? So, kaya ka nagagalit, alam mo kasi yung tama, di ba? So, ngayon, alam mo na ang tama ay justice at mali at ang injustice ay mali. Ngayon, pag nakakita ka ng injustice sa harapan mo, magagalit ka, hindi pwedeng matuwa ka. So, kaya, sa sitwasyon na yon, hindi mali ang magalit. Pero, halimbawa, ibahin natin ang konteksto, no? Hindi ka pinansin ng tao. Or may nasabi lang yung tao na hindi naman niya sinasadya. Nagalit ka na. At yung galit mo, akala mo nakapatay na yung tao, gabi ka magalit. So, hindi maganda yung galit na yun, di ba? So, kasi yun yung konteksto nun, di ba? So, yun. Nagkakaroon siya ng value na good or bad, depende sa sitwasyon. Pero, naturally, walang value yung mga yan.
So, indifferent yan. Naka-base lang sa sitwasyon. Pero pag sinabing may value, all the time, good. At yung may value na bad, all the time bad. So, halimbawa, ang justice, all the time good yan. Ang wisdom, all the time good yan. Ang temperance, all the time good yan. At yung courage, all the time good yan. Ano yung bad, no? Yung kabaligtaran nila. Diba? Injustice. Ignorance. Ano ba to? Kabaligtaran ng temperance, yun nga, yung wala kang kontrol sa sarili, no? Or loose ka, no? Tsaka kaduwagan, diba? So, yun. Pero the rest are indifferent. Yan ang meaning ng mga Stoics sa salitang indifferent. Hindi nagtuturo ng emotional indifference ang mga Stoics. Ang mga Stoics ay kinikilala ang mga senses, no? Dahil ito ay bahagi ng nature natin. Ang sinasabi ng mga Stoics ay ilagay sa tama o sa tamang lugar ang mga emotion. Ibig sabihin, may oras magalit, may oras na dapat hindi magalit. May oras matuwa, may oras na dapat hindi matuwa. Ang happiness ay indifferent, no? Hindi mabuti, hindi masama. May oras maging happy, may oras hindi. So, halimbawa, happy ako na gumawa ka ng kabutihan. Hindi pwedeng happy ako na gumawa ka rin ng kasamaan, di ba? Happy ako na gumawa ka ng tama. Hindi pwedeng happy rin ako dahil gumawa ka ng mali. At paano na yan? Kung yung love, no? Nung romantic age, no? Or the age of romanticism, naging virtue ang love, di ba? Na sinasabing ang love ang tama, no? Pero may konteksto yan, no? Kahit kay Jesus Christ na yung love one another, may konteksto. Ang ibig sabihin nun, altruism. Huwag maging selfish. Dapat unselfish tayo. So, yun yung konteksto nun. At dapat i-training natin sarili natin na maging empathetic, no? To the point na. Mayroong sinasabing love your enemy. Pero hindi literal yung love your enemy na yon, no? Huwag kayong maniwala na literal yung love. May mga preacher kasi literal yung love. Hindi yun ang nature ng tao or ng kahit na anong nilalang. Love your enemy. Figure of speech yun. Ang love, no? Ang love, indifferent yan. Ibig sabihin, pwedeng tama, pwedeng mali, depende sa sitwasyon. So, therefore, wala siyang value na tama all the time at mali all the time. So, contextual siya. O sige, halimbawa, sa context ng pagiging unselfish or altruistic, so, yun, tama yung love. Pero, hindi ba yung mga masasamang tao, nagmamahal din? May minamahal ding pamilyang yan. Halimbawa, pamilya ng mga magnanakaw, nagmamahalan din silang mga magnanakaw na pamilya. O mga sindikato, isang grupo ng sindikato, criminal syndicate, mahal nilang isa't isa, ililigtas nilang isa't isa. Kasi mahalaga ang isa't isa sa kanila. Nagmamahal din ang mga masasama. Diba? So, may iba nga, di ba? Dahil sa pagmamahal, pumapatay pa. Diba? So, kaya hindi all the time mabuti ang pagmamahal. May mga oras na masama ito, di ba? So, ilalagay natin sa lugar. Kasi indifferent yan. Ganun din yung kindness, no? May konteksto. Kasi bakit yung sinabing hindi literal yung love your enemy ni Jesus Christ? Kasi kinikilala nga ni Jesus Christ na ang mga demonyo ay enemy. Hindi sinabi ni Jesus Christ na love the devils, love the demons, love Satan. Enemy si Satan eh. Paano mong mamahalin si Satan, si Satanas? Diba? Halimbawa, nakita mo sa TV si Satanas, no? Nagmamalaki, minumura yung Diyos, no? Nagmamalaking hawak niya ang buhay ni ganito, ganyan. Mamahalin mo ba yun si Satanas? Diba? Kalaban nga, sabi nga ni Jesus Christ, ang kalaban ay mga demonyo, di ba?
So, hindi literal yung love your enemy. Yun ay figure of speech. Ibig sabihin, maging altruistic ka or empathetic na to the point na you should love your enemy. I mean, exaggeration or figure of speech, hyperbole, hindi ko alam kung anong tawag doon, diba? So, basta figure of speech siya, malinaw. Kasi, kung hindi siya figure of speech, edi dapat kasama ron, pati yung mga masasama, pati ang kadiliman, pati ang ang kaharian ng impyerno, mamahalin mo, diba? Kasi yun yung kaaway. So yun, may konteksto yun. At hindi literal yun. So ang love ay indifferent. No? Kindness indifferent. Hindi ka pwedeng maging kind all the time. Hindi ka pwedeng maging mabait sa magnanakaw. Tutulungan mo yung magnanakaw na magnakaw. No? Tutulungan mo yung mga mamamatay tao na pumatay ng tao. No? Hindi pwedeng ganun. Magiging kind ka, hindi for kindness sake. Kasi merong merong nilulugaran yun. So, lahat yan ay indifference. So, kaya apat na cardinal virtues kasi yun yung sinasabing gagabay sa atin para gumawa ng tama. So, ibig sabihin sa paggawa ng tama o sa sunod sa makatawirang pamumuhay, di ba? Nandiyan susuungin mo ang adversities or nandiyan yung sacrifices, nandiyan yung makakasalubong mo yung hindi mo inaasahan at gugustuhin sa paggawa ng tama lang. So halimbawa, sa pagpili mo ng tama, nandiyan yung masasakripisyo mo yung comfort mo. Nandiyan yung haharapin mo yung inconvenience, pain, at danger. No? So, kung halimbawa, nagbabribe sa'yo na, eto, gawin mo tong bagay nito, masama yung pinapagawa sa'yo. Kaya lang, pag hindi mo to ginawa, masasaktan ka. Ngayon, dahil may isip ka, at alam mo na mali yun. At kung ikaw ay virtuous ka, gagawin mo, pipiliin mo yung tama, di ba? Kahit masaktan ka pa, titiisin mo, i-endure mo. Yun yung konsepto ng endurance ng mga Stoics. No? Hindi nagtuturo ang mga Stoics na i-endure mo yung emotion mo or i-suppress yung emotion. Ang endurance na ini-implement o pinapractice ng mga Stoics ay may konteksto. Ibig sabihin, nagseserve ito sa pagsunod sa makatuwirang pamumuhay. Especially, sa justice. So, para mabuhay sa katarungan at karunungan, kailangan mo ng tapang na harapin at tiisin ang mga bagay na hindi kaaya-aya para lang doon sa tamang gawain na yun o landas na yun. Yun yung konteksto ng endurance ng mga Stoics. Hindi ascetic ang mga Stoics. Kasi may ibang nagsasabi ang mga Stoics ay tinuturo ang maging bato, pusong bato, or maging bato, matibay, pagiging matibay, di ba? Oo, pagiging matibay sa buhay, lahat. Pero yun ay nagsisilbi sa isang goal. O yung summum bonum kung tawagin. O yung highest good, nagsisilbi ito sa highest good. Ano yun, di ba? Virtuous life. Nagsisilbi yun. Hindi yun ginagawa ng walang dahilan na for endurance sake o para maging matatag. Hindi pa para maging matatag saan, diba? Hindi katatagan for katatagan sake lang. Hindi natin tinuturo na maging matatag tayo for katatagan sake, for the sake na maging matatag ka lang. Hindi. May dahilan para maging matatag. Kasi may struggle tayo. Kailangan nating umabot doon sa journey. Nasa journey tayo at meron tayong direction,
meron tayong endpoint na kailangan nating umabot doon. Kaya kailangan natin maging matatag. Dahil sa journey, sa journey natin papunta ron, kung di ka matatag, mapapariwara ka at malalayo ka ng landas. Palayo sa katuwiran. Katuwiran at hustisya. No? So, yun. So, kaya natin kailangang maging matatag. Hindi papatatagin para maging bato o ano. So hindi totoo. Hindi stoicism yung pagiging pusong bato or poker face, no? Hindi 'yan. O pagiging emotionally indifferent, no? Hindi nagtuturo ng emotional indifference ang mga Stoics. Ang tinuturo ng mga Stoics tungkol sa indifference ay lahat ng emotions ay indifferent. Meaning to say, hindi masama, hindi mabuti. Ang tanging mga ang mga items na hindi indifferent or may value ay yung tinatawag na good. Ibig sabihin, forever good 'yun. At yung bad, ibig sabihin forever bad 'yun. So ngayon, para sa mga Stoics, ano yung good? Ano yung mayroong value ng good or goodness, no? So injustice, virtue of justice, virtue of courage, virtue of wisdom, tsaka virtue of temperance. No, ano yung may value na bad? No? So, yung kabaligtaran nun, injustice, ignorance, yung kawalan ng temperance, no? Tsaka kaduwagan. Diba? So, yun yung mga kabaligtaran. So, yun yung may bad na value. Diba? The rest are indifference. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ng mga Stoics na indifference ay yung emotion at hindi yung tao. Therefore, hindi natin tinuturuan ang mga tao na maging indifferent or emotionally numb. Yung sinasabing wala kang emotion, hindi ka nagagalit, natutuwa o ano. Pathology yun. So, mga psychopath lang ang merong ganong katangian. Diba? Yung walang emotion. Yung mga cruel. Kasi dito, nire-recognize natin na lahat ng mga emotions, kahit mga desire, no? Normal yan at kinikilala yan. Sinasabing ilugar. No? Hindi mali magkaroon ng desire. Pero wag all the time desire ang pinapairal natin. Hindi pwedeng puro kagustuhan natin yung masusunod. So, hindi pwedeng lahat gusto natin, lahat gusto. Wala nang preno sa gusto natin. Gusto ko ng 1,000 pesos. Hindi. Gusto ko 2,000. Gusto ko 3,000. Gusto ko million. Gusto ko billion. Meron na akong billion. Gusto ko trillion. Meron na akong trillion. Gusto ko pa ng walang katapusang kagustuhan. Hindi pwedeng walang preno. Dapat ilalagay natin sa lugar. No? So, hindi masama ang magkaroon ng desire. Pero hindi pwedeng sobra. May desire tayo. Hindi pwedeng wala ang desire. Diba? Hindi rin pwedeng wala. O halimbawa, no? May desire ako na maging maayos ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, di ba? So halimbawa, no, paano magiging maayos ang isang komunidad kung hindi mabuti ang mga tao or hindi mabuti ang ating mga ginagawa? So dapat mabuti ang ating ginagawa para maging mabuti ang kapaligiran o ang mundo, di ba? So gusto ko yung ganun. Ngayon, kung wala nang desire, kung wala na akong pakialam kung mabuti o masama ang mangyayari sa buhay-buhay natin, di ba? So kaya may kinakalagyan ang mga emotions na yan. So, excitement, di masamang ma-excite, pero ma-excite ka sa tamang lugar, di ba? So, yun. So, ganun. Again, endurance, no? Hindi yan ang ideology ng ng stoicism. So ang goal ng stoicism ay virtue. Hindi endurance for endurance sake or pagiging strong. Hindi ganoon.
Hindi rin tayo nagtuturo na dapat ay yung tao ay maging indifferent or emotionally indifferent. Mali ang pagkakaintindi ng iba tungkol sa salitang indifference na tinutukoy sa Stoicism. So, ewan ko lang kasi, nung unang panahon, kasi Greek yung ginagamit na word dun sa indifference, no? At ina-assign yun doon sa emotion. So, ibig sabihin, sinasabi dito na ang mga emotion na yun ay mga indifferent, walang value. Yun ang indifferent, hindi yung tao. Hindi sinasabi dito na ikaw tao, dapat indifferent ka. Wala kang emotion. No? Kasi yun ang meaning natin indifferent, di ba? Pag sinabing indifferent, wala kang posisyon, wala kang reaksyon. Pero hindi yung karakter ng tao na indifference yung tinuturo ng Stoicism. In fact, hindi rin tinuturo ng Stoicism na yung mga emotion natin ay maging indifferent. Lagi ang tinuturo ng Stoicism, hanapin natin yung tama. At sa paggawa ng tama, handa tayo na magsakripisyo, handa tayong masaktan, handa tayong magtiis, handa tayo sa lahat. Kaya pinatitibay natin ang ating sarili at hinahanda sa mga bagay na yon para patuloy tayong gumawa ng tama at piliin ang tama. Yun po ang Stoicism. Ang Stoicism, capital S. Ang pilosopiyang nagsimula sa Stoa, Poikile, na original na tinawag na Stoicism at nag-evolve sa Stoicism. At ngayon ay nag-evolve sa lowercase na Stoicism na nagkaroon ng kakaibang kahulugan. At ang tinuturo po natin sa channel na to ay yung original na Stoicism o yung uppercase Stoicism. Hindi po yung lowercase Stoicism na stereotyping ng totoong Stoicism. So, sana po nagkaroon ako ng magandang explanation, no, sa problema na ito kasi hindi ako mapapagod na ulit-ulitin o i-reiterate kung ano ang Stoicism at ano ang hindi Stoicism. So, again, ang endurance at pagiging matatag ay bahagi lang or tools lang ng mga Stoics upang maabot yung layunin ng pilosopiyang ito. Pero hindi yun ang sole philosophy ng Stoicism. So, mayroong pinaggagamitan ng endurance or ang pagpapakatatag. Ngayon, hindi natin tinuturo na maging cruel o walang reaksyon o emotionally numb ang mga tao. Walang emotional numbness tayong tinuturo sa Stoicism. Sa katunayan, ang tinuturo natin dito ay empathy at emotional intelligence or emotional quotient. So, empathy, sabihin, dapat maaawa tayo dun sa mga kaawa-awa. Magagalit tayo dun sa dapat nating kainisan na hindi gumagawa ng tama. Na dapat ay magkaroon tayo ng pagnanasa, hindi sa mga bagay-bagay na walang kwentang nasahin. Bagkus ay magnasa tayo o gustuhin natin ang mga bagay na mabuti. Gustuhin natin ang kabutihan. Hindi natin tinuturo na maging matapang tayo for courage sake. No? Nandiyan yung kaduwagan. At yung kaduwagan na yon, ilulugar natin, di ba? I-convert natin sa tapang. Ano yun? Yung kaduwagan, yung takot na malagay sa masasama. O takot natin na gumawa ng masama. Diba?
At dahil doon, magiging matapang tayo na gumawa ng mabuti. So, kaya yung 4 na virtues, yun ang pinaka-ultimate guide ng mga Stoics. At hindi ang kawalan ng nararamdaman. So, sana po, malinaw ko po lahat. Yun lang po. Kung may tanong po, i-comment lang, at sasagot ako. Hanggang sa susunod na episode, maraming salamat. Ito po si Mike Kanyayahan. May the Force be with you.